of homework. Homework is important because it develops core skills in young children that will serve them throughout school and working life. Improve grades, discipline, time management, using resources, and improving communication are all vital life skills that will open the door to unique opportunities and help children find success in their careers. Doing regular homework should be considered as an investment in your child's future. So, based on research of University of San Diego, schoolwork assigned and completed outside of school hours is not without its benefits. Numerous studies have shown that regular homework has a hand in... Si Dr. Calde, isang psikologo is eksperto sa educational, ang labis na pressure at expectation mula sa mga assignment ay maaaring magdulot ng stress sa mga estudyante. Maaaring mawala sila ng interes sa pagkatuto at magduda sa kanilang sariling kakayahan. Kung lagi sila binibigyan ng assignment sa mahirap o hindi angkop sa kanilang antas ng kayanan. Si John Hattie, isang educational researchers ay nagsabi rin ng epekto ng assignment ay nakasalalay sa kalidad dito. Kung ang assignment ay hindi well design o hindi nakaka-motivate, maaaring hindi magbigay ng positibong resulta at maaaring pang... Bakit sa tingin mo nakaka-pressure ang homework? So base sa ni-research ko, nakaka-pressure ng homework dahil minsan ang mga bata ay nahihirapan matuto sa school dahil hindi nila nauunawaan kung anong tinturo ng guro. So, paano mo talaga napapatunayan na kailangan natin ng homework? Ang taktang aralin ay dapat na may layunin at makakatulong sa pag-unawa sa mga aralin. Dapat din isaalang-alang ang edad at antas ng mga estudyante. Ang mga mas bata ay maaari mangailangan ng mas simpleng taktang aralin. So, sa research ni John Hattie, paano nyo masasabi na kailangan well-designed o kailangan nakaka-motivate yung assignment para masagutan ito ng estudyante? So, ngayon nga, sa research ni John Hattie, marami nga nagbibigay na guro na nagbibigay ng takdang aralin, ngunit ito'y walang masyadong kinalaman sa turo ng mga guro. At hindi din ito parang nakagana sa buhay ng bata para ito'y maaaring mapagbigay pa nito ng stress sa kanila or pressure sa kanilang pag-aaral. Dapat ang mga homework daw dapat ay maging isang motibasyon at maging dagdag kaaralan sa mga bata. So, based on my research, you said homework help us critical studies abilities, but isn't critical thinking practiced on school? Yes, critical thinking is being practiced in school, but when we got homework, that will be the test if you understand what is the meaning of critical thinking. So dito naman, parang kapag may pinagawang homework yung iyong teacher o guro, parang dito matututunan o dito malalaman kung ano yung natutunan mo dun sa kanilang tinuro o dun sa kanilang topic na tinuro. So Douglas, so ayon sa mga researcher, paano ba nila mapapatunayan na ang homework ay hindi nakakatulong? So, yun nga, ayon din kay Alficon, isang edukasyon na eksperto, maraming mga assignment ang hindi nakatutok sa tunay na pagkatuto, kundi sa pagsunod sa mga panuntunan na nagiging sanhi ng pagkapagod, kakulangan ng creativity at pagkawala ng interes sa pag-aaral. So, based on your research then, you said homework connects student performance and connecting students. But like I said, you can still practice in school, right? Yeah, homework is still being practiced on school, but when you got homework, dun mo malalaman kung ano yung natutunan mo or kung ano talaga yung tumatak sa isip mo. So base nga po sa aking opinion, nakakaano po talagang homework dahil po ito nakakasagabal sa mga gawain bagay katulad nga po sa mga pagtutukan ng manok. Para po kung hindi po focus yung parang hindi po focus yung gawain mo doon sa homework kasi nga po meron pang ibang gagawin. Yun po.
base sa aking opinion, mas mahalaga pa din na palaga natin ang sarili at palagaan din ang bawat nagagawin sa buhay. Lalo-lalo na ang pag-aaral. Dahil kung wala ang pag-aaral, mas mahalaga pa din na bigyan natin ng pansin ang pag-aaral tulad ng sa homework. So, para sa iyo, Dakles, paano ba sa tingin mo nakakasagawal ang homework sa pang-araw-araw na gawain o pagkatapos ng aral o pagkatapos ng school? So, para sa akin, nakakasagabal ito kasi maraming ginagawa din ang mga estudyante, hindi lang pag-aaral. Meron din silang ginagawa sa kanila para sa sarili at sa bahay. Marami silang responsibilidad sa kanilang tahanan. Hindi lang naman sila pwedeng nakatutok lamang sa kanilang pakdang aralin gawa ng, lalo na kung ito'y masyadong walang konektado sa ating mga ginagawa. So, ayon naman sa paano nyo naman nasabi na kailangan ito at makakatulong ito sa atin, sa mga estudyante. So, like nga doon sa sinabi ko kanina, doon sa homework na yan, doon mo masusubok kung ano yung natutunan mo sa school o doon sa tinuro ng teacher mo, kasi doon sa homework na yun, parang dito parang malalaman mo kung ano talaga yung natutunan mo. Tapos, at ito rin yung nagsisilbing parang Iyan, para sa iyo, bakit mas mahalaga unahin ang mga gawain ng bahay kaysa sa pag-aaral? Dahil halimbawa sa mga magulang, dahil mas magandang gumawa muna ng mga gawaing bahay bago magawa ng mga ng aralin. At katulad nga ng mga sa gawaing bahay, mga yan, kailangan pagtutukan mo muna ng mga pansin yan bago yun sa mga pag-aaral mo. Dahil dun muna tayo magpapokus sa kung ano muna yung pinagagawa sa atin ng mga magulang para lalong hindi na tayo mapagalitan. Parang muna namin makauna ang homework kung meron kaming gawain sa bahay. Pwede mo naman munang unahin ang pag-aaral kaysa sa paggagawa ng bahay. Pwede mo naman ipagpaliban ang paggawa sa gawain bahay kaysa sa Pwede mo namang ipagpaliban ang gawain bahay kaysa naman sa pag-aaral. Ang pag-aaral, mas mahalaga yan kung makakuha mo ang lahat para kayo makapagtapos sa pag-aaral. Kasi hindi mo muna ang pag-aaral kaysa sa gawain ng bahay. Para sa inyo naman, paano naman kung walang gawain yung bata at wala rin siyang ginagawa, kung di libangin yung kanya sarili, like pagsa-cellphone, ganun. So, paano naman nila magagawa yung kanilang homework kung ganun? Hindi naman natin masasabi lahat ng bata ay walang gawain responsibilidad. Gawa na hindi naman tayo pare-pareho ng gawain na pagtapos natin umuwi. Ang ibang bata naman ay not capable. Ibang bata ay hindi capable para makagawa agad ng homework. Gawa ng iba ay hindi naman masarap ang buhay. Gawa ng may kailangan silang tapusin muna, or pwede sila nagtatrabaho sila sa gabi para may pambawon sila sa umaga. So, ang tanong, paano ka makasigurado na lahat ng bata ay capable to do their homework sa pag-uwi agad? So, para sa akin naman, magiging capable ito kung ito ay matuturoan ng magulang o matutulungan ito ng magulang doon sa kanilang takdang aralin. Or, pwede rin naman sila mag-research. Kasi, minsan kasi yung mga sagot ay nasa internet, or pwede ka mag-research according doon sa topic o doon sa homework na ginagawa o yung gagawin. Di ba responsibilidad naman talaga ng magulang na turuan, or pwede silang paggamitin sila ng gadget upang ipag-research ito? Okay. Hindi naman lahat ng bata ay may gadget para makagawa ng kanilang homework. Hindi rin lahat na magulang ay kaya tulungan ng bata gawa ng yung ibang magulang naman ay maaaring maging night shift ang kanilang trabaho, at ang
Ang ibang bata din naman ay focus sa kanilang pagtatrabaho tulad na sinabi kanina. So tulad nga, not everyone is not capable of doing homework because yung kanilang kalagayan. Ang katanungan naman sa'yo, paano naman ang ibang bata ay walang gadget or any parents na mag-guide sa kanila para makagawa sa kanilang homework? So, pwede rin naman yung mga kapatid or yung mga tito or tita, pwede sila doon magpaturo about doon sa kanilang homework. Kasi, minsan kasi, may iba din kasi talagang guardian na may alam. Or yung mga kapatid, di ba, nakakapag-aral yung mga yan. So, ibig sabihin na, yung iba nakapagtapos din. So, maaaring doon sila pwede magtanong according to sa kanilang homework.